Bali, ang lake na yan ay considered one of the deepest lake in Europe. Tignan nyo guys, ito yung church. Buti na lang kahit ganyan merong tao dun sa taas, oh. Grabe, ito pa lang. Busog na ako dyan. I mean, sold na ako. Ito, ipapakita ko sa inyo yung mga products dito sa stopover na to. Ito guys, parang gusto pa siya pang travel. Hello guys! I'm back again with another video. At ngayon po, nabasa nyo naman sa title, andito na tayo ngayon sa ating 18th country. And ito po ang Italy. Wow! Okay, so ngayon, specifically, nakikita nyo sa likod ko, andito ngayon tayo sa Como, Italy. Dahil ito po ang first stop natin. Which is, if ever, kapag ka mag-a-avail kayo ng same tour package na meron tayo, which is yung Discover Europe 2.0, ito po yung mga pupuntahan nyo at yung mga naunang vlogs yung nakita nyo pinuntahan natin, kasama po yun. At ayan, nakikita nyo, sa ating likod is napakaganda ng mga architecture. And dito naman sa side na to. At ngayon, pumasok na tayo sa restaurant kasi kumakain yung mga kasama ko. Talaga nag-intro lang ako ng vlog. Let's go. Po, ang ating restaurant here. O diba, sa Como, Italy. Dito tayo kakain. And ito po ang mga menu dito. So, i-pause nyo na lang. And ang o-orderin natin itong black truffle na pasta nila na kung saan 28 euros. Actually, papakita ko sa inyo sa loob kung ano pa yung mga ibang pwedeng ma-order. Pero alam nyo, sa Switzerland, hindi tinatanggap yung euros. Tapos dito po, tinatanggap po ang euros. Okay? If ever, kapag magbabayad kayo dito, pwedeng-pwede. And of course, pwede din naman yung card. Pero, gagastos na muna tayo ng cash ngayon kasi hindi pa natin nagagastos yung cash natin. Eh, nagpapalit tayo kasi nga, pwede nga yung card dito, yung GCash card, kadalasan ginagamit ko. Pero now, ubusin na muna natin yung konti sa mga natitira na pera natin dito. Yan, let's go in! Okay, so dito tayo ngayon mag-focus kasi sa labas medyo maingay. So ito po yung menu dito. Ayan, i-pause nyo na lang para makita nyo yung presyo. And actually, yung mga nandito may mga appetizers dyan, may mga salad. Then dito naman mga first course. Ayan, so ito yung order natin. Okay, so 28 euros siya. And if ever kung gusto niya ng soup, meron dito, oh, merong fish soup. Ang presyo ng 26 euros. Merong classic soup of fresh seasonal vegetables, 18 euros. Tapos merong cream of pumpkin, 20 euros. Okay? Dito naman sa side na to, mga main course. So, ayun ang mga presyo. Naglalaro siya ng 26 euros to 34 euros. Okay? Tapos, mga side dishes naman. Ayan. Tapos, ito yung mga salad. Diba? Sa salad, yung Caesar salad nila, 20 euros. Greek salad, 18 euros. Tapos, Kesa, Lata, Mediterranean, 22 euros. Okay, so yun yung menu nila. Ito ang first Italian meal natin dito sa Italy. Okay, tikman na natin ngayon itong truffle pasta. Authentic truffle pasta. Ayun, sarap. Sarap. Walang joke. Kaya lang hindi siya yung creamy na truffle, na? Oil-based. Pero masarap. More like gassy nga talaga. Guys, so now, tapos na tayong kumain at ngayon, andito ngayon tayo sa Lake Como. Ayan, tingnan nyo, behind me ay yung Lake Como sa side dyan. Bali, ang lake na yan ay considered one of the deepest lake in Europe. So, kung nakikita nyo, yung side na yun, doon sa side doon, meron doon lalim na 410 meters. And also, dito nga po pala sa Italy, since sa Italy na tayo, wala na tayo sa Switzerland, nakikita nyo naman yung bag ko nasa harapan. Oo, hindi na pwede dito ilagay sa likod yung bag kasi dito po, sabi ng tour guide namin si Sylvia, ay uso na dito ang pickpockets, uso na dito yung nangunguha ng gamit, ganyan. Kaya always be mindful and be alert, okay? Tapos guys, kung kilala niyo yung sikat na Hollywood actor na si George Clooney, yun, pinaka-favorite niya tong Lake Como area. And also, hindi ko alam kung saan ditong area, pero meron siya ditong pagmamay-ari na villa. I think, ayun o, meron dong mga ganun eh. Meron dong mga bahay-bahay. Hindi ko sure kung dyan ha, or hindi ko din sure kung dito sa side na to, pero siya po. Search nyo na lang yan, makikita nyo. Ito yung mga kasama natin na ating newfound friends na Filipino. Tignan nyo, nag-take out sila ng pizza and Calda Pizza. Ayan. So magkano, Sir Lawi, ang pizza na yan? 24. Ah, 24. 24 euros. Ay, 10 lang ba? 10 lang yung pizza? Oo. Ay, 10 lang ba yan? 24 by 1 take 15. Ay, mura lang pala. Mura lang. Mas mahal pa yung in-order kong black truffle. 28 guys, yung black truffle na binili ko. Pero masarap naman. Oil-based siya. Tapos hindi mo maubos. Oo. Ayan na. Hindi nila naubos.
Tapos walang patali dito, no? Walang patali na ganun. Talagang box lang hawak nila. Dito na, nagsama-sama na dito. Parang yung binabaliktad yung cake, parang ala na yan. Sabog-sabog na yung toppings. Alam nyo ba kanina, di ba, nagtitingin na kami ng bill namin. Like, tinototal na, ganyan. Hindi nag-match yung mismong bill namin. Napanood din naman namin si Miss Ellen, ako, tapos si siya, alam namin na merong bayad dito yung utensils. Pero hindi namin naisip nung time na nandun kami. So, magkano Miss Ellen in total? Ang total na kuperto ay 40. Oh, di ba? 40 euros po. So, 5 euros per tao. 325 per tao. Ang Pesos. Oo. Di ba? Ang mahal-mahal. Pero hindi din naman namin maite-take out yung mismong utensils na yan. Ganun lang talaga dito sa Italy. Oo. Wala nga akong ginamit sa utensils na yan. Sana nagdala na lang ako ng chopstick. Nagbayad pa ako ng 300 plus. Oh, ikaw lahat, pati kutsilyo ginamit mo. Dapat ikaw madagdagan yung iyo eh. Lugi talaga ako. Sa mga utensils, ang ginamit ko lang tinidor. Pero equally kaming dinivide syempre doon. Oo. Syempre dapat pantay-pantay. Okay guys, finally touchdown sa Milan. Andito na po ngayon tayo sa Milan, Italy. Dao. Do hindi pa natin nakikita yung place na kung saan na shoot yung movie ni Claudine. Grabe, ang daming tao dito guys sa Milan, no? Super, no? Siksikan. Kaya if ever kapag pupunta kayo dito, mag-ingat kayo. Kasi dito madaming pickpockets. Nalang to katabi ko. Boss sa BPI. Grabe, ang daming tao. Super dami. Nang oras na kami naglalakad, tas dikit-dikit guys. Just be careful ha. Meron ako mga nakikita dito na mga inaabutan ng rose. Kami yun, huwag niyong anuhin. Naalala niyo si Ate Mai, kasama natin sa Switzerland. Inabutan siya ng ganun. Buti na lang marunong siya mag-German. Basta kapag kami rose na mag-aabot, sabi niyo, no, I don't need rose. I don't need it. Ikaw ba? You need rose? No. Oh, sabi mo, no, I don't need it. I don't need it. We don't need rose. Ano need mo? Money. Me too, I need money. Ikaw? Rose costs 5 francs. 5 francs? Ay, hindi. Ano na dito? 5 euros na dito. We don't need it. Guys, yung mga kasama natin, nakita pa nila itong Starbucks Reserve na roastery na yan. Grabe. Hindi ko nakikita ayun, no? Nasa taas. So, share ko lang sa inyo, guys. Itong Milan, ito yung main financial and economic hub ng Italy. Kasi dito nyo matatagpuan yung mismong Italy Stock Exchange or yung pinaka-main. And ang tawag nila dito nun is Borsa Italiana. And guys, be careful sa mga dadaanan nyo. Meron ditong art, guys. Spray paint. I mean, spray. 10 euros. Guys, ito na yung church na sikat dito. Papakita ko sa inyo. Okay, ayan. Tignan nyo, guys. Ito yung church. Ayan yung Duomo di Milano. And actually, to be honest, hindi ako kapanggap. Hindi ko napanood yung mismong movie ni Claudine Barreto dito. But dyan yan sinut. Okay, so ito po yung tinatawag na cathedral full of statues. Kasi super dami po statues dyan sa loob. Specifically, 3,400. Napakadami. Ganun kadami. So, nakapag-photo na tayo dito sa cathedral area. At ngayon, kasi yung time dito, mahaba-haba hanggang gabi. Dito po nakaschedule yung time. And, tayo ngayon ay pupunta sa mga shopping areas dito, okay? Kasi yun po talaga ang nakalagay sa itinerary dito sa SMB Travel. Shopping time dito sa Milan. Kaya, let's go. Lahat ng mga kasama ko kasi magsha-shopping sila. So, might as well. Tayo ay sumama sa loob ng stores and mag-check din. Yung magustuhan tayo. Pumapasok na po tayo ngayon sa mga magagastos na lugar. Ang brand meron dito, oh. May Rolex, may Longchamp, may Gucci din dito, oh. May Chanel. Pasok tayo. Inside. Puro pang babae. Sige, tanong ka. Okay, tignan natin kung magkano. Ito, 1,650 euro. 110,000? 110,000, guys. Bilhin mo na. 110,000. Hey, let's go! Dito tayo ngayon sa LV. Check lang, ganun. Okay, let's go. Check tayo. Tingnan natin kung mura dito. Mura ba? Ang ganda nito. Ang ganda. Kano kaya ito? Ayun guys, so 28,000. Ano dyan, Mr. Ray, yung 28? Wala. Tatanungin mo sila. Okay, next stop, Prada! Ito guys, parang gusto ko siya pang travel. Kaya lang pinag-iisipan ko, baka masyadong mahal, pero gusto ko siya. Investment naman eh. Oo. Pang travel. Guys, ito ang ganda niya, pang travel. How much is this again, sorry? In euro? 3,100 euros, guys. Pero ang ganda kasi niya, tignan nyo, parang kapag may passport, yung kung ano pa mga compartment, ganda. Maraming Try mo siguro. Grabe, if ever, my first time ko. Try mo kaya. Wait, I'll try it. Can you try it? Only one stop or you have new one? Only one piece. One piece. Limited lang. Yeah, limited, sir. Bagay ba guys?
Guys, bagay sa akin. Nakaka-stress. Ang plano ko sa talaga, LV maliit lang eh. Guys, deserve ko ba to? Mag-comment kayo kung deserve ko. Passport photo, okay? Okay, sir. Okay, sige, bigyan na natin. Limited edition lang daw dito to. Isa lang daw yung stock nito. Okay, I'll get it. Grabe, first time to. Okay, I get it. Okay guys, ito na. The moment of truth. Local name optional. Oo, sige. Motivate nyo pa ako. My God. Minsan lang to. Minsan lang tayo mag-Europe. Minsan nga lang, tas ganito pa. Hindi, saka maganda siya eh. Type ko siya eh. Free trench coat? Joke. Paano kung hindi manginginig? Hindi naman talaga ako bibili nito. Bigla ako napabili. Because I'm not prepared that I will buy. It's a surprise when you hear. Yeah. Not planning to buy. Yeah. I'm not planning. Is this okay? Yes, sir. Alam nyo guys, ito mga kasama nating Pinoy dito. Yung mga matagal ko nang pinapakilala sa inyo sa mga vlogs, mga budol sila. Sila ang mga nag-persuade sa akin na bumili. Kasi okay din naman eh, no? Okay naman. Mura na. Oo. Saka kumpara sa Pilipinas na price. Tapos sa Thailand din, mas mura pa rin dito. Yes. And you deserve it. Yes. Yun na lang. Yeah. Sige, let's go. Guys, yung staff sa atin dito, ay yung staff na nag-assist sa atin, sabi wag daw muna tayo umalis. Kasi need daw natin mag-champagne. Okay, so gagawin natin. Parang feeling ko yun, yung champagne na pinakamahal na nabili ko sa buong buhay ko. Tapos, ang isa din sa sabi niya, limited edition daw yun. One lang sa buong Milan. Okay, kuha na kayo guys. Yes. Go. Free drinks. When you finish, I open for you. Okay, it's okay. I open. This is the water? Sparkling water. What do you want? Guys, ayun na. Water lang sa... Oh, yes, madam. Wait a moment. I go to take the open it. Only water for me. Guys, may free sila, oh. Look at this. And this one. Oh my God. How nice Prada here in the Philippines, in Milan. Thank you, Prada. Okay, Ivan. Thank you, Ivan. I'm proud of you. Hindi ako nagsha-champagne. Okay, so tikman natin. Kung tita, mamumula ako. Ay, masarap. Kahit nandito sa Prada, baliw-baliw eh, no? Tap only? Just fine, sir. Wait a moment. Touch please. Yeah, okay. Enjoy your champagne. Thank you so much. At pumunta na tayo ngayon sa mismong bus. And kikwentahan ko kayo mamaya. Okay guys, andito na ngayon tayo sa ating hotel dito sa Milan. So dito tayo ngayon nagstay sa Bell Stay. Ayan yung itsura ng name. Ayan yung name. At ngayon, gusto ko muna kayong bigyan ng kwento about dun sa napaka-bilis na pangyayaring pag-shop natin dun sa mismong Milan na area na shopping street. Kasi ayan, hindi pa rin ako makapaniwala guys. Until now na nakabili tayo ng ating first luxury bag. Ayan po. Ito guys, napakalaki niya actually. So, kanina, bit ko to doon sa mismong area na yun. At ngayon po, gusto ko lang i-share sa inyo na ito po ay hindi po for bragging or something. Gusto ko lang talaga i-share sa inyo kung ano yung parang moment na first sa atin, which is ito po. Actually, yung unang parang luxury bag ko na nabili ito. Parang for me kasi luxury is subjective. And ito po yung una ko nabili, Coach. Nabili ko lang siya sa Don Quixote. And panoorin nyo na ng vlog ko sa Sapporo yun. Pinakita ko doon. At ito po so far, yung ating first luxury bag. And ang una talaga, ang gusto ko lang talagang bilhin ay LV na parang sling bag. Parang ganun siya. Which is, ito yung itsura ng mismong photo nung gusto kong bilhin. Kasi mahilig ako sa mga box type na bag talaga. Even before, meron ako mga Zara na box type. Meron ako mga Shein na box type. Ganyan. And meron ako mga ibang box type pa na bag na binibili. Pero mostly, yung mga box type sa Zara. Tapos ito, gusto ko lang i-share sa inyo. Nung una, yung mga kaibigan natin, si Ian, pangalan niya, yun, pumasok doon, tapos nagtitingin-tingin siya ng bag, tapos ako parang nagustuhan ko. Nung una nakita ko yung bag nito, merong maliit na size at merong malaking size, and doon nakita ko agad yung size niya, parang sinabi ko, okay, parang gusto ko siya, pero parang feeling ko hindi ko pa deserve gumastos ng ganon, lalo nung nalaman ko yung price niya. And share ko nga lang pala sa inyo, ito po, ang presyo po nito is 3,100 euros, so yung mismong conversion ilalagay ko dito sa screen, but may tax pa yon. So, yung tax-free niya is ilalagay ko dito sa screen. Ayan.
Yan yung po yung tax-free price. And may binigay sa ating papel na kung saan ibibigay natin yun doon sa Rome na airport bago tayo umalis ng Rome, going back to Dubai, then Dubai to the Philippines, okay? So, ngayon gusto ko muna sa inyo i-share. Napakalaki niya actually. And binipit natin siya. Gusto kong i-unbox dito ngayon kasi hindi ko pa siya nabubuksan sa box. Kasi ay mismong yung galing sa Prada, hindi ko na siya binuksan. Kasi may trust naman ako dun sa mismong staff. So, isang ko siya. Ayun yung itsura ng box. And natitiklop siya. So, sabi sa akin, if ever daw, kung gusto ko siyang iuwi na naka-check-in, pwedeng itiklop. At ngayon, gusto ko lang sa inyo talagang i-share to. Kung ayaw nyo ng mga ganitong classic part, skip nyo na lang. Pero gusto ko lang talagang siya i-share sa inyo yung mga moment. So, ilalapag ko na lang sa kama kasi malinis naman to. Ayan, wait lang. Paano ito? Ay, gano'n lang pala. Ano pala siya? Ang galing. Tignan nyo, kahit yung mismong wrap, ano tawag doon? Garter, Prada. Nakakatuwa. So, ito po. Bag! Our first luxury bag! Ang ganda! Ang ganda! Ang ganda, guys! Ay, meron pa siyang bag. Okay, wait. Papakita muna sa inyo. Ito po ang ating first luxury bag. Actually, ano siya? Backpack siya. Nung nakita ko yung price, nung parang gusto ko sa LV talaga, parang halos, hindi siya kasi ng price. Parang half nito yung price, pero kasi inisip ko, mas magagamit ko to kasi madalas tayo nagta-travel. So ngayon, sa susunod na trip po natin, ito na po ang magiging travel backpack natin. So ayan, ito na yung travel backpack natin. So ang nagustuhan ko sa kanya, meron siyang bulsa dito, merong bulsa dito. Tapos kapag binuksan yan, is meron pang space dito sa loob. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan o. Merong malaking space dito sa loob. Napakadaming laman. Pasensya na. Ang laki niya sa loob na napakadami ko pang pwedeng ilaman, which is yun yung nagustuhan ko. Tapos meron lalagyanan dito ng passport. Wait, papakita ko. No, sa loob, guys. Meron ditong zipper. Tapos pwede ko dyan maglagay ng something na gusto ko. Tapos ano to? Ito yung card. Ayan yung card, guys. Tapos meron pang isang bulsa dyan. Tapos, yun. Okay? Then ito, meron ditong bulsa sa gilid. Meron din dito. Tapos, meron din dito at meron din sa gilid. Tignan nyo, ito yung dalawang bulsa na to. Malaki siya. So, parang iniisip ko, dito yung tech stuff. Tapos, dito naman yung kunyari, meron akong mga gustong daling candy, like yung mint, ganyan. Tapos, may alcohol akong gustong dalhin. Dito naman siya, yung mga pang kamay-kamay, ganyan. Dito ko ilalagay. Then, dito sa loob, yung laptop, pwede dyan sa loob. And of course, yung mismong mga other things pa. Tapos, grabe, oh. May nakalagay talagang Pradang ganyan. Oh my God, first time ko magkaroon ng ganito. Tapos may zipper pa dito sa taas, guys. Oh. So, alam nyo, padrama lang ng konti. So, hindi po ako talaga makapaniwala na nakabili tayo ng ganito. Kasi ako, napakakuripot kong tao. Lahat ng mga elementary friends ko, high school friends ko, college friends ko, even mga content creator friends ko, I think, napapansin nila na kuripot talaga ako. Hindi ako magasto sa mga kung ano-anong bagay except sa gadgets. Mahilig ako sa gadgets talaga. Nakikita nyo yan sa TikTok ko. But, yung mga bag ganyan, hindi talaga. Even sa mga sapatos, sa damit medyo, pero sa mga ganito, hindi talaga. Kaya nung nakita ko to, talagang napukaw niya yung attention natin, guys. Tapos parang na-love at first sight ako. So, yun. Di ko na-expect. Ang na-expect ko lang na bibili natin sana LV. Pero, ito po yung ating bag. So, yun. Nung una kasi, gusto ko lang din i-share sa inyo. Skip nyo lang yung part na to kung hindi nyo type. Ano po kasi, nung nasa Lafayette tayo, nakita niyo yung vlog ko sa Lafayette. Napakabilis ng transition. Talagang pinakita ko lang something na ganyan. Kasi parang feeling ko, hindi ko pa deserve bumili ng mga ganong klaseng brands. Meron kasi doon mga Balenciaga, meron doon LV, meron doon Fendi, meron doon Versace, ganun. Lahat, guys. Kaya lang, sabi ko, parang hindi pa ganun. Meron nung nasa Italy kasi tayo, parang nung sinabi ng mga kasama natin ng mga Pinoy, sinabi nga deserve mo yan, ganyan, nag-work ka naman, ganyan. So parang inisip ko, oo din, ganyan. Tapos sinabi ko, magagamit ko naman siya kasi kahit pa paano naman kasi, frequent traveler naman tayo. So lagi natin tong dala-dala, ganyan. Kesa dun sa sling bag na may time lang na parang pagka mag-e-event lang tayo. So, yun. Hindi naman ako nagsisisi and so far, nag-e-enjoy naman ako and I think investment siya. Para maipakita ko na ito yung kahit pa paano napundar natin. Aside from sa mga iba nating ini-investan, is napundar natin to, okay? So, yun po. Maraming salamat naman at nagawa na natin to. So, yun. Gusto ko lang i-share sa inyo to. Tapos, ngayon, magro-room tour na ako, syempre. So, yun. Gusto ko lang talagang i-share tong unboxing natin ng ating first bag. Tapos, ito pa pala. Meron pala siyang kasamang ganito, oh.
dust bag. O, diba? Hindi ko napakita kanina, pero yun, gusto ko lang i-share sa inyo. Then yun, wala naman ang laman yung mismong box. So ngayon, ito ititiklop ko na lang to, then ilalagay natin sa check-in baggage natin kasi pwede naman siya itiklop at maiuwi. Though ito, hindi ko alam kung kakasya pa itong mismong paper bag kasi ang laki niya guys. O, tignan nyo. So yun. Okay, so today's another day at ngayon po, nakagayak na tayo at pupunta na tayo mamaya sa Pisa and Rome. At ngayon, mag-quick room tour lang tayo if ever kapag same kayo ng tour package na meron ako ngayon dito sa SMB. So ito po yung mismong name ng tour package kapag kaya avail niyo the same na mararanasan nyo lahat ng tours, lahat ng hotels, lahat ng transfers na ginawa natin is ayan, nandyan sa screen. At mag-quick room tour na muna tayo. Itong hotel na to ang Bell Stay Hotel dito sa Milan. And ayan, makikita nyo, super, simple lang niya. So, pintuan, open cabinet, ito yung safety deposit box. So, ito yung mismong mga nakalagay sa loob ng bag natin. Iiwan ko na siya. Then, ito po yung mismong toilet. Ayun yung toilet. Super simple lang din. Ayan. Meron din sila itong pa-body wash, to shampoo. Tapos, ito po yung bowl. Ayan. Then, ito po yung mismong sink. Tapos, may pa-tissue dyan. Kailangan po yan. Napakainit. At ito po, meron po ditong mismong mirror. Tapos, ayan. Meron din dyan trash bin. Tapos, itong pintuan, ito yung nagsiserve na full-length mirror. Then, ito, yung mismong bed area. Ayan, nakikita nyo naman, guys. Hindi ko siya nagulo. Like, talaga natulog lang ako dyan at hindi ako nagkumot kasi ang init talaga. Like, literally. Tapos, dito po, ayan, meron dyang, tawag dyan, meron dyang lamp. And ito yung kontrolan ng aircon kapag kunyari summer kayo nagpunta, kaya malamig po ang lalabas dyan. Pero kapag winter kayo nagpunta, heater po ang lalabas dyan. Kasi ganun dito sa Europe, okay? So kapag naman nagpunta kayo dito ng summer, don't you worry, pwede nyo buksan yung aircon. Pero kapag nagpunta kayo ng winter like me, is heater ang lalabas dyan. I mean, mainit na hangin ang bubuga dyan. Pero pwede talagang buksan to. Actually, ito, bintana po ito. Kaya lang kasi, yung natapat na hotel sa atin ay madilim yung labas. Like talagang parang black talaga. Ganyan. Tapos mayroong pampuno. Alam niyo, nai-imagine nyo kapag kasi Insidious. Yung mga ganong punong klase. Mga ganong nakakatakot. Kaya hindi ko siya binuksan. Nagtiis na lang ako. So, ayan. Mayroon dyang mirror din. Mayroon dyang working area. Mayroon dyang TV. Tapos may refrigerator dyan. Actually, ito po, isa lang ang libreng tubig dito. And itong dalawa na to, binili ko. So, isa dito, 2.90 euros. So, yan po. Ito. So, dalawa yung binili ko. And also, malamig yan. Okay? Sa baba kayo bibili yan. And dito sa mismong hotel na to, di ba sa mga previous hotels natin, merong refilling station ng water, ganyan. Pero dito wala. Dito sa Bell Stay wala. So far, I think sa lahat ng mga hotel natin, ito yung pinaka-list na nagustuhan ko. But okay lang din naman siya. Yun doon na sa water lang. Tapos yung mismo na tapat lang kasi sa atin ay ito. Okay? Pero okay siya. Okay siya. Don't get me wrong. Mainitin lang talaga akong tao. Tapos, ang hindi lang okay dito sa Italy is walang water na refilling station. Yan, ipapakita ko na muna sa inyo yung breakfast area natin dito sa Bell Stay. Dito sa Milan. And one night lang kasi dito. Kasi usually guys, merong mga hotel na one night lang, merong 4 nights, ganyan. So ito, dito sa Milan, one night lang tayo. Tignan nyo yung ating buffet here. May mga tinapay, Nutella, cold cuts, may cheese, ayan, may butter. Tapos dito, meron ditong egg. Tapos may hard-boiled egg, may sausage, tapos bacon. Ubus na. Bacon po na naubos. Ayan, tignan nyo. Tapos ito yung water, oh. Ganito, may juice. Diba? Yung buffet nila, kaya lang walang rice, guys. Okay guys, so hindi ako nakapag-vlog kanina pero meron na kami almost 2 hours sa daan at nasa stopover na tayo ngayon. Ito ipapakita ko sa inyo yung mga products dito sa stopover na to. Kasama to guys kapag kunyari same tour tayo sa SMB, hihinto kayo dito. Ang daming options oh. Like literally, tignan nyo, ang halaga nito 1.99 euros. Actually, hindi ako kumakain ng mga ganyan pero kung meron sa inyong mahilig, ayan po. Tapos dito, kung may mahilig sa inyo sa chocolates, wait, ito 2.39 euros. Tapos may mga nakapack-pack. Ito ang presyo. Di ba? 1.30 euros, 1 piece, 10 pieces is 9.99 euros. Di ba? Hindi ko alam kung ano lasa nito eh. Pero, meron akong hahanapin chocolate sa mismo city center. Yun siya. Dito, ayun ah. Dami. Wow. Oh, Oreo. Tignan nyo, ang cool dito oh. Wait, ito, Cornetto Kit Kat. Yun nasa loob. Tapos ito, pistachio. Crema al pistachio. Tapos ito, I think, ano to eh, parang mango jam. Joke, di ko alam. Pero ito, Nutella ulit. Diba? Sarap, tignan. Presyo niya, 1.50 euro. Tapos ito, ayan, Cornetto, 2.30 euros. Okay guys, andito na ngayon tayo sa Leaning Tower of Pisa. And ayan siya. As you can see, nasa likod. Papakita ko sa inyo.
Ayan o, tignan nyo guys, finally. Ayan o, tignan nyo, talagang nakaano siya o nakatabingi talaga siya. And alam nyo ba, hindi talaga yan ganyan. Hindi siya ginawa na para maging tabinging ganyan. Pero nangyari yan noong 12th century dahil po sa unstable soil dito sa area. And kaya gumanyan siya. Buti na lang kahit ganyan merong tao dun sa taas o. Ewan ko kung nakikita nyo, pero ayan, in-zoom ko. Ayun na, may tao. Buti na lang pwede pang tumungtong, no? Nakakatuwa naman. Tapos guys, alam nyo ba, itong mismong tower na to, part lang siya ng mismong large complex dito sa area na to, which is yung Pisa Cathedral na nakikita nyo dyan sa likod. Actually, umuulan at lumalayo kami dalawa ni AJ. dahil kapag lumapit kami doon, hindi na namin makikita ng whole yung mismong ganda nito. Yung mismong construction yan guys, 200 years siyang ginawa. Nagsimula yun noong 1173 at hindi na complete until 1372. Sabi ng tour guide namin ay ito daw, kaya daw yan nagtagal na magawa. Dahil, why it took so long to construct this Leaning Tower of Pisa? It took 200 years. Yeah, 200 years. Because of funding problems, because of wars, and because of funding problems, wars, and there was another that I don't remember. But the two are the main point reasons. is financial issues and war. Yes, and also they did not build that on purpose. Yeah. Okay? I explained it to them also because of the unstable soil. Exactly. Yeah. Unstable soil. And Leaning Tower Pisa is part of the larger complex of the Pisa Cathedral, right? Exactly. That's the bell tower. Exactly. That was supposed to be the bell tower. How much usually is the cost to enter in that Leaning Tower of Pisa? 12 euros. 12 euros. Normally. I don't know if they high prices after 25. But that's not included in our package, No, right? it's not. So if ever kung gusto nyo 12 euros. Thank you, Exactly. Sylvia. Thanks to you. Yeah. He is super lovely. Yeah. He's really wonderful. Yeah, ang bait din niya guys. Napaka-accommodating. Thank you! So guys, share ko lang sa inyo na itong mismong Leaning Tower of Pisa, para makapanik kayo dun sa mismong itaas, makaakyat kayo, meron 294 steps na kailangan yung gawin, okay? So medyo mahaba siya, pero parang, I think, hindi ko alam kung paikot or ano, pero ilalagay ko na lang dito yung screenshot or yung picture. Ganyan. Ayun ba yung hagdan? Merong hagdan. And ay mga turista shot dito sa Leaning Tower of Pisa. Kunyari, pinupush. Ay, ayan, nagre-ring yung bell. Anong oras na? Eksakto, alas 12 nandito kami, nagre-ring guys yung bell. Ay no? O, diba? Galing. Okay guys, so lumabas na ako sa mismong umbrella. Kasi umuulan talaga dito. So gusto ko lang i-share sa inyo na itong mismong Leaning Tower of Pisa ay nakatilt talaga siya ng 5.5 degrees, okay? Nung natapos siya. Pero yung restoration process, ang ginawa nun is nabawasan yung pagkakatilt niya from 5.5 degrees to 3.97. Diba? Ayan. And papakita ko sa inyo yung taas. And yung pag-reduce na yan, magtatagal daw yun for at least 200 years. Though hindi ko alam kung pang ilang taon na ngayon. Baka mamay 100 taon na doon sa pag-restore na ganyan. Or baka mamay 150 na, so 50 years na lang. Hindi ko po alam yung part na yun, okay? Yan yung ang haba ng pila para makapasok. And again, 12 euros. Tara, pumasok tayo sa mismong Pisa Cathedral. Andito na lang din tayo sa mismong Leaning Tower of Pisa. I-maximize na. Oo. Let's go! Minsan lang naman tayo makapunta dito sa Europe Guys, ang haba ng pila, so hindi na kayo makakapasok dun sa loob. Like, may mga nakapila dito sa side na to. And also, may time lang din kami dito kasi pupunta na kami sa restaurant na pina-reserve namin by 12:30. So tapos na tayo mag-picture dun sa mismo Leaning Tower of Pisa. Andito ngayon tayo sa pasalubong shop. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga presyo ng magnet dito at keychain. Yun naman usually pinapasalubong natin, di ba? So let's go. Guys, yung mga magnets, tignan nyo. 2.50 each euros. So, at least kitang-kita dito yung mismo Leaning Tower of Pisa. Ayan. Dito ibang color. May gold, may silver, may bronze. Tapos mayroon dito yung pangbukas ng mismong alak. Ito naman yung parang yung parang badge. Yung style niya. Ganyan. Tapos, ano naman to? 6 euros. Meron medyas. Ang galing naman. Tapos ayun, may mga bags. Diba? Tapos may pin sa mga nangongolekta ng pin. 2.50 euros. Patingin nga niya. Ito maganda din to, AJ. Wait lang. Kaya lang kasi, ang problema dyan, siya, manipis. Tapos, baka mawat ng tanggal. Talaga yung pinakamahirap na decision pag nagta-travel ka, bumili ng magnet Parang yung pisa na to, parang ang nipis-nipis niya. Parang hindi siya cute. Pero maganda din yung ganito, pero baka nga mabasa. Pabili natin. So, in total, 5 euros to. Ito naman guys, 2 euros each, pero pagka 3 piraso, 5 euros. Diba? Kung mga mahili kayo sa keychain. Pero kaya, ito lang bibili natin. So, nabili na natin yung pasalubong natin. Pagka if ever magpapasalamat kayo, ang sabihin nyo, grazie. Grazie, okay? Hindi grazie. Ganun, okay? Tapos sasagot sila, prego. Diba? Please. Please and you're welcome.
Prego. Di ba? Tinuturuan tayo ng ating tour guide ng mga Italian lesson 101. Okay, so dito ngayon tayo sa ating lunch spot. Ngayon, magbabayad po kayo dito ng 25 euros, okay? And madami na siyang kasama, papakita ko sa inyo. Merong kasamang tinapay, kaya lang nakain na namin yung dalawa. Tapos may champagne, ayan. Tapos merong water, tapos pwede ding wine if ever kung gusto nyo. Then ito yung lasagna. And hindi ko pa alam kung ano yung mga ibang kasama, pero mamaya papakita ko sa inyo. Okay, let's eat. Habang mainit. Oo. Sir, soda Sarap. Sarap yung lasagna nila. Nanunuot yung linang guys. Tapos parang, yung parang pinaka-oil. Olive oil, no? Sarap. Tapos ang lambot ng mismong pasta. Tapos yung mismong meat. Ano? Hindi siya maalat. Sakto lang. I-rate ko to 9 out of 10. Bakit? Kasi syempre, meron pa rin pinakamasarap, pero ito masarap lang. Okay? Na yung next part ng ating 25 euros meal. So ito yung may fries, may meat, may salad. Merong hipon and squid. Yeah, seafood. Okay, ito na ang dessert natin. So, tiramisu siya guys. So, ngayon tikman natin. I'm sure lasang coffee to kasi tiramisu nga. Oo, lasang coffee nga siya guys. Bihira lang tayo makakain ng ganito. I mean, ng ano dito sa Italy. Ng ice cream. Kasi ang puro kinakain natin dito. Pasta, ganyan. So, dito sa Italy. Okay na okay. Kapag kaming ice cream, gelato, ganyan. Doon yung gelato gusto ko tikman natin sa Vatican. Kasi doon daw pinakamasarap. According sa mga nagko-comment. Babasa ako ng comments nyo. Okay, so paalis na kami ngayon dito sa Pisa, Italy. Pero syempre, nakasakay ulit tayo sa train. Bago magpunta doon sa Leaning Tower ng Pisa is naka-train po. And ito yung tsura niya. Mini train lang. Sasakyan lang siya talaga pero train yung style. And alam nyo, ang judgment ko dito sa Pisa, para siyang subdivision lang. Oh? Parang subdivision lang. Like, di ba, no? Kapag kunyari, magpupunta kayo dito, obserbahan nyo, parang subdivision lang talaga. And hamak ang layo nung itsura ng Milan dito sa Pisa. Though hindi ko pa na-judge yung Rome kasi hindi pa naman tayo nagpupunta. Pero so far between Pisa and Pisa and Milan, parang mas okay ako sa Milan. At least napuntahan na natin yung mismong Leaning Tower, di ba? Finally, touchdown! Andito na ngayon tayo sa Rome. At ngayon, i-room tour ko kayo dito sa room natin dito. Ang pangalan ng room natin ay ng hotel natin pala, is EB Styles Roma Aurelia. Okay? So ngayon, papakita ko agad sa inyo yung ating toilet. Ayan, bungad na bungad. Toilet po, napakaliwanag, napakaaliwalas. Naka-separate yung shower area. And dito may sink, meron dyang salamin. And dito po sa side na to, ayan, makikita nyo. Ito yung mismong bowl. Ayan, tapos ito, meron dyang panghugas. And, ayan po. Diba? Meron tayo ditong towel, tissue, and extra towel again. And ito po, ayan. O, diba? Here, blower. Tapos meron dyang sabitan. And dito sa side na to is mismong remote ng aircon. Though dito, nakalagay dyan, tingnan nyo, isinet ko siya ng cool. So far, kasi dito lang sa hotel na to, sa buong Europe trip natin, yung merong cool na ganyan. Kaya lang parang hindi ko pa nararamdaman yung lamig. Di ko alam, baka mainit pa din lumalabas. Update ko kayo mamaya. Tapos hinay ko siya, guys. Alam nyo naman na mahilig tayo sa ganyan. And ayan, super simple lang. Ito na po mismo yung bed. And ayan, as you can see, yung bed is super laki. Meron ditong TV. Tapos ito, may salamin dito. Ito actually, lalagyanin niya ng luggage eh. Yan, kaya lang, I think dito na lang kasi malaki masyado yung luggage natin. May safety deposit box. Ayan, nakikita nyo naman. Meron dyan refrigerator. And meron ditong sabitan. Ayan. And gamit na natin siya agad. Sinabit na natin yung coat nating suot. Tapos, meron dyan telephone. Ayan. And meron pa ilaw na ganyan. And itong labas, ayan po yung mismong bintana. Okay. So, hindi ko na siya inaano. Ay! Nararamdaman ko na yung lamig ng aircon! Uy, ang lamig ng aircon! Guys, after ilang hotel, ngayon lang tayo nagkaroon ng aircon. Laging heater yung lumalabas at lamig. Wait, ito po ang perfect na hotel na gusto ko so far. Kasi yung aircon ay aircon talaga, okay? Hindi siya higiging heater,
Okay, so far, 10 out of 10 sa akin tong hotel na to. At tomorrow, papakita ko sa inyo, dito din sa vlog na to, is yung mismong breakfast buffet, okay? And after nun is pupunta na tayo at mag-explore na tayo sa mismong Rome City Center. And pupuntahan natin doon yung sikat na fountain at ang iba pang mga sikat na tourist attractions, okay? Now, magre-rest na muna ako at babalikan ko na lang kayo sa next clip. Natutuwa lang ako, share ko lang sa inyo kasi meron kaming ginawang Europe tour na ganyan. Though, hindi po yung mismo SMB ang gumawa niyan. Like kami lang kasi nagkasundo-sundo kami ng mga Pinoy natin kasama dito. Tapos tingin yung sinabi ko sa kanila. Oh my God, sabi ko ganyan. Grabe, meron pang tono talaga yun na, oh my God, aircon talaga yung aircon. Bakit? Hindi heater. Tapos naglagay ako ng emoji na ganyan. Kasi alam niyo naman, mahilig ako sa malamig, diba? Tapos sabi nila, good for you, bad for us. Kasi guys, alam nila na mahilig ako sa malamig. Nakakatuwa naman. Okay, ang haba na nung part na natutuwa ako sa aircon. Kasi guys, alam niyo yung kaligayahan natin yun. So again, totoo na to. Balik mo kayo sa next clip. So, ito na agad tayo. Kakain tayo ng dinner. Nag-aya yung mga friends natin. At ngayon, ay yung mismo breakfast buffet. Bukas ko na lang sa ipapakita sa separate vlog na lang yun. Sa day na lang ng Rome exploration. And tara na muna dun sa mismong lobby at hintayin natin sila. And share ko lang sa inyo, dito po merong refilling station ng water. So ito, room temperature, tapos ito cold. And meron silang pinaprovide na ganito, usually. Mahal po kasi talaga ang tubig dito sa mismong Europe, okay? Doon sa mismong hotel natin sa Milan, ay hindi siya ganoon ka okay in terms of sa mga water, ganyan. Kailangan nyo bumili. Pero dito, maganda. 10 out of 10 yung hotel nito agad sa akin. Yung aircon, yung room, yung amoy, yung location, yung mismong service, ganyan, okay. Guys, buti na lang si Kuya, Pinoy. Sinasuggest tayo ng Pinoy food sa last day natin, pupuntahan natin yan. Okay guys, may nahanap kami ng Chinese resto na malapit dun sa Ibis Styles na hotel. So, Shandu yung pangalan. Actually, madaming tao dito. Ayun, sa likod namin. And meron pang may mga available, pero okay lang. So, if ever kung saan tayo ng hotel, magpunta kayo dito kung gusto nyo ng rice. Ayan, tignan nyo, grabe, ito pa lang. Busog na ako dyan. I mean, sold na ako. So, yung Cantonese rice dito, 4.50 euros. Tapos, yung house special rice, 5 euros. Tapos, may roast duck, merong hot plate beef, chicken in soy sauce, merong spring rolls. So, ang spring rolls is 2 euros. Tapos, yung chow mein, 5 euros. Diba? Tapos, yung chicken, 5.50 euros. Tapos, ayan, 6.70 euros yung roast duck. Okay, umorder tayo na house special rice. 5 euros yun. Tapos, umorder tayo ng... Pinag-iisipan ko pa kung almond chicken or roast duck. Dumating na yung spring rolls. Yun talaga yung parang... Yun yung sabang kataob yung parang... Mas parang mas gusto ko kasi... Gura yung loob. Okay lang. Pag spring. Also, 2 pieces lang to guys. 2 euros, 2 pieces. So, pumapatakwan isa. Grabe order namin, tingin-tingin sa kami ng rice. House special. Magkano to, AJ? 5 euros. Tignan nyo, tingin-tingin sa kami guys ng rice. Ayun na, dumating na ang ating roast duck. Rice. Yung roast duck nila, parang crispy pa ata yung kulay. Roast na roast, no? Literal. Ang in-expect parang roast duck sa Hong Kong. Malambot. Oo. Yung rice. Pero kasawan? Ako sasawan yun? I-total bill natin, tingnan nyo, 16.20 euros. So may bayad ulit dito yung koperto guys. Like 1 euro yung koperto. Ito, yung 16.20 ko, ang dami kong kinain. Kami din. Doon sa unang kain natin sa Italy, isa lang yun. Oo. Wala pa nga, ilugi pa ako. Take note, pwede kayo magpunta dito sa Shandu. Okay. Pag-same tayo ng tour package na meron. Kunyari, ang in-avail nyo is sa Discover Europe 2.0 ng SMB. Ayun, dito, makakapunta kayo.